Mananatili ka rito hindi bilang asawa, kundi bilang isang bilanggo. Matapos magising na may amnesia, sinalubong si Althea ng matinding puot mula sa kanyang bilyonaryong asawa na si Vincent. Itinuturing siyang masamang tao at taksil na sumira sa kanilang pamilya. Paano niya ilalaban ng karapatan bilang asawa kung galit ang nadarama ng asawa sa kanya at wala ng pagmamahal? Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan natin ang kwento ni na Althea at Vincent. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video at paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabigat ang bawat hakbang ni Vincent habang naglalakad sa hallway ng ospital. Ang bawat sulok ng puting gusaling yun ay nagpapaalala sa kanya ng unti-unting pagkaubos ng kanyang pamilya. Isang linggo na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Joyce sa loob ng pasilidad dahil sa nervous breakdown. Nag-attempt itong tapusin ang sarili matapos malaman na tuluyan na itong iniwan ng asawang si Adrian para sa ibang babae. Bago umalis ng ospital, dumaan muna siya sa bahay ni Joyce para tingnan ang kanyang mga pamangkin. Pagpasok pa lang niya sa salas, ay sumalubong agad ang 6 na taong gulang na si Bea. Habang hila-hila ang laylayan ng kanyang polo. Tito Vincent! Tito Vincent! Kailan po uuwi si Mommy? Tanong ng bata habang malungkot na nagatingala. Naramdaman ni Vincent ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti at masuyong ginulo ang buhok ng pamangkin. "She'll be home soon, honey. Nagpapagaling lang si Mommy sa ospital, okay?" Pero bakit ang tagal-tagal niya ron? Sabi niya po nung isang araw, mabilis lang po siya. Singit naman ng kapatid nitong si Zion, nakakalabas lang mula sa kusina. Miss na po namin si Mommy. Palagi pong umiiyak si Bea sa gabi. Nakuyom ni Vincent ang kanyang palad sa likod ng kanyang katawan. Nagtagis ang kanyang mga bagang sa galit na pilit niyang itinago sa harap ng mga bata. Sa loob-loob niya, kinamumuhian niya ang mga taong naging sanhi ng pagkakawasak ng pamilya ng kanyang kapatid. "Kasalanan niyo to, Althea. Adrian, magbabayad kayo." Bumaling siya sa tagapag-alaga ng mga bata na nakatayo sa may pintuan ng kusina. "Ikaw na muna bahala sa kanila rito, Lucy. Kung may kailangan kayo, tawagan mo ko agad sa opisina." Opo, Sir Vincent. Huwag po kayo mag-alala. Aasikasuhin ko po ang mga bata. Sagot ni Lucy. Mabilis na lumabas si Vincent ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Pagka-start niya ng makina, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Napasuntok siya sa manibela. "I hate you, Althea. Sinira mong pamilya ng kapatid ko." Galit na bulong niya sa hangin. 2 linggo na nang palayasin niya si Althea sa kanilang bahay matapos niyang matuklasan ang lihim na relasyon nito kay Adrian. Habang binabaybay ang kahabaan ng highway, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito gamit ang Bluetooth earpiece. "Vincent, this is Arvin." Sabi ng boses sa kabilang linya, ang kanyang pinsang buo na nagtatrabaho sa isang ospital sa Alabang. "Oh, Arvin, napatawag ka. May problema ba tungkol sa mga dokumento sa opisina?" Formal na tanong ni Vincent. "Hindi tungkol sa opisina, Vince. May ibabalita ako sa iyo tungkol kay Althea." Parang sinuntok ang puso ni Vincent nang marinig ang pangalan ng asawa. Hindi pag-aalala ang nararamdaman niya, kundi purong puot. "Yes, what about her? Hindi na ako interesadong malaman kung nasan siya, Arvin. Tapos na kami. Dito siya sa ospital. Sa ospital kung saan nagtatrabaho ang asawa ko si Maylene. Nabundol siya kagabi." Natigilan si Vincent. Ilang segundo siyang nawala ng kibo habang nakatitig sa daan. "Ospital? Nabundol? Ano ginagawa niya riyan sa Alabang?" "Ayon sa report, dinala siya rito na mag-asawang nakabundol sa kanya. Naglalakad daw siya sa gitna ng highway kagabi. Basang-basa sa ulan at parang wala sa sarili. Sobra siyang nanghina kaya ngayon ay unconscious pa rin siya." Napahigpit ang hawak ni Vincent sa manibela hanggang sa mabuti ang kanyang mga kasukasuan. Tiimbagang siyang nag-isip. "Ang akala ko ba'y nagpakalayo-layo na kayo ni Adrian? Bakit nandito ka pa sa Pilipinas? At bakit ka naglalakad mag-isa sa oras ng gabi?" "Vincent, nandiyan ka pa ba?" Tanong ni Arvin sa kabilang linya. "Yeah, I'm here." "Anong lagay niya ngayon?" "Sabi ni Maylene, physically ligtas naman siya sa kapahamakan. Walang malubhang bali o sugat.
pero hindi pa siya nagigising. Kailangan mo siyang puntahan dito, Vincent. Asawa ka pa rin niya sa papel at walang ibang pamilya na pwedeng makipag-usap sa mga doktor, kundi ikaw lang. Huminga ng malalim si Vincent. Sinusubukang pakalmahin ang naaalimpoyong damdamin. Sige, pupunta ako riyan matapos ko ayusin ang ilang pirmahan sa kumpanya. Salamat, Arvin. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan ng kotse nang matapos ang tawag. What happened to you, Althea? Tanong niya sa kanyang sarili. Dapat ko bang isiping karma na yun sa lahat ng panlulokong ginawa mo sa akin at kay Joyce? Ngunit sa kabila ng galit, may isang maliit na bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong kung bakit nag-iisa ang asawa ng gabing yon. Nasaan si Adrian? Bakit iniwan ito si Althea sa gitna ng daan? Puti. Yun ang unang kulay na humalik sa kanyang mga mata nang dahan-dahan niya itong idilat. Sumunod ang matapang na amoy ng alkohol at gamot na agad nagpaatras sa kanyang sistema. Sinusubukan niyang itaas ang kanyang kamay upang dapuan ang sumasakit niyang ulo. Ngunit naramdaman niya ang tusok ng karayom sa likod ng kanyang palad. Gising na po ba kayo, ma'am? Isang banayad na boses ng babae ang bumasag sa katahimikan. Lumingon ang dalaga sa kanan at nakitang isang nurse na may hawak na clipboard. Sinubukan niyang sumagot, ngunit tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan at walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, kundi isang mahinang boses. Huwag po muna kayong biglang kikilos. Wika ng nurse habang mabilis na lumapit para i-adjust ang swero at kumuha ng maliit na baso ng tubig na may straw. Uminom po muna kayo ng kaunti. Matapos sipsipin ng malamig na tubig, naramdaman niya ang bahagyang pagbabalik ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit kasabay ng paglinaw ng kanyang paningin ay ang biglaang pagbaha ng matinding takot sa kanyang puso. Nasaan ako? Paus niyang tanong. Lumikot ang kanyang mga mata sa paligid ng silid, isang pribadong kwarto sa ospital. Sino ako? Ano nangyari sa akin? Napatigil ang nurse. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Nasa ospital po kayo sa Alabang. Nabundol po kayo ng kotse nung isang gabi habang naglalakad. Wala po kayong dalang kahit anong identification card o bag nang dalhin kayo rito. Nabundol? Inulit niya ang salita. Sinusubukang humanap ng kahit katiting na imahe sa kanyang isipan. Isang gabi? Ulan? Highway? Wala. Kahit ano ay wala siyang maalala. Ang isip niya ay parang isang blankong papel. Malinis, walang laman at nakakatakot. Hindi ko alam kung sino ako. Nanginginig ang kanyang boses at ramdam niya ang panunuyo ng kanyang mga mata bago tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Bakit wala akong maalala? Anong pangalan ko? Huminahon po kayo, ma'am. Tatawagin ko lang po ang doktor para masuri kayo. Pagpapakalma ng nurse na mabilis na lumabas ng silid upang humingi ng tulong. Naiwang mag-isa ang babae sa loob ng kwarto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tambol na nagpapabilis sa kanyang takot. Sino siya? May naghahanap ba sa kanya? May pamilya ba siya? Bakit siya naglalakad sa ulan ng mag-isa? Sa kabila ng panghihina, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa mula sa kama. Muntik na siyang matumba nang tumama ang kanyang talampakan sa malamig na sahig. Ngunit pinilit niyang balansehin ang sarili habang hila-hila ang bakal na tuntungan ng swero. Humakbang siya patungo sa banyo ng kwarto na may nakabukas na pinto. Nang makatayo siya sa harap ng lababo, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin sa salamin. Isang estranghero ang nakatitig sa kanya. Ang babaeng nasa salamin ay may maputlang muka, magugulong buhok at mga matang puno ng labis na takot at kalituhan. Hinawakan niya ang kanyang sariling pisngi at nakita niyang gumalaw din ang kamay ng babae sa salamin. Sino ka? Bulong niya sa sariling refleksyon. Umiyak siya ng tahimik. Mas masakit pa sa mga pasa at galos sa kanyang katawan ang katotohanang hindi niya kilala ang sarili niyang muka. Ang sarili niyang pangalan ay isang malaking misteryo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas ng banyo at ang mga yabag ng sapatos. Inakala niyang ang doktor at nurse na ang dumating, kaya dahan-dahan siyang lumabas habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ngunit hindi lang doktor ang nakatayo roon. Sa tabi ng doktor ay may isang matangkad na lalaking nakasuot ng mamahaling polo. Seryoso ang muka at may mga matang tila yelo sa lamig. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, nakita niya ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Mula sa pag-aalala,
bigla itong napalitan ng matinding puot at galit. Vincent, siya ang pasyente. Formal na saad ng doktor sa lalaki. Tinitigan siya ng lalaking tinawag na Vincent mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng lambing o pag-aalala sa mukha nito, kundi purong galit na pilit nitong itinago sa harap ng mga medical na staff. Althea. Malamig na bigkas ng lalaki sa isang pangalan. Napakunot ang noo ng babae. Althea? Ako ba yun? Tanong niya habang nakatitig sa lalaki, umaasang may mag-trigger na alaala sa kanyang isip. Sino ka? Kilala mo ba ako? Isang mapait at sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vincent. Humakbang itong lumapit sa kanya. Sapat na malapit para maramdaman niya ang nagbabagang aura nito. Huwag mo kong daanin sa arte na yan, Althea. Bulong ni Vincent na ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Matapos mong sirain ang buhay ng kapatid ko at lokohin ako, magpapanggap ka namang may amnesia ngayon para makatakas sa mga kasalanan mo. Napaatras ang babae, lalong nalito at natakot sa mga salitang binitiwan ng estrangherong nasa harap niya. Napakapit si Althea sa gilid ng mesa ng doktor. Nanginginig ang buong katawan sa takot. Ang mga salita ni Vincent ay parang mga matatalas na kuko na sa kanyang balat. Wala siyang maintindihan. Sino ang kapatid nito? Ano ang kasalanang ginawa niya? Sandali lang, Mr. Ruiz. Seryosong singit ng doktor nang mapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Lumapit ito at hinarang ang dahan-dahang pag-abante ni Vincent. Huminga muna kayo ng malalim. Base sa mga paunang pagsusuri namin sa inyong asawa, hindi siya nagpapanggap. Isang sarkastikong tawa ang pinalabas ni Vincent, ngunit nanatiling malamig at matalim ang kanyang mga mata. Dok, kilala kong babaeng yan. Napakahusay niyang umarte. Kayang-kaya niyang umiyak sa harap mo ngayon, habang may itinatagong kasinungalingan sa likod niya. Vincent, makinig ka muna. Nakaranas ang asawa mo ng matinding trauma sa ulo dulot ng aksidente. Pagkatapos ng ginawa ng CT scan at neuroevaluation, nakitaan siya ng mga senyales ng retrograde amnesia. Amnesia? Kaya bigla na lang niya nakalimutan ang lahat ng panluloko niya. Ang daling paraan naman para takasan ang pananagutan. Ito ay isang kondisyon kung saan ang pasyente ay nawalan ng kakayahang alalahanin ang mga pangyayari, impormasyon at mga tao bago maganap ang aksidente. Mahinahong paliwanag ng doktor. Maaaring pansamantala ito. Maaari ring pangmatagalan. Sa kaso niya, mukhang malalim ang naging epekto sa kanyang isip. Hindi niya matandaan ang sarili niyang pangalan, ang kanyang tirahan, at maging ikaw na asawa niya. Tumingala si Althea kay Vincent. Basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Patawad kung may nagawa man akong masama sa iyo o sa pamilya mo. Pero pakiusap, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong maalala. Kahit ang sarili kong mukha, hindi ko makilala. Tinitigan siya ni Vincent. Sa isang sandali, parang gustong maniwala ng lalaki dahil sa purong takot na nakikita nito sa mga mata ng babae. Isang ekspresyong hindi pa niya nakikita kay Althea noon. Ang Althea na kilala niya ay palaging mayabang, palaban at tuso. Ngunit mabilis na bumalik sa kanyang isip ang mukha ng kanyang kapatid na si Joyce na nakaratay sa ospital at ang mga pamangkin niyang umiiyak gabi-gabi. Ang awa sa kanyang puso ay agad na napalitan ng makapal na pader ng galit. Hindi ko alam kung anong laro ito, Althea, pero hindi ako magiging hibang para magpaloko sa iyo sa ikalawang pagkakataon. Malamig na sabi ni Vincent. Bumaling si Vincent sa doktor. Dok, kailan siya pwedeng ilabas ng ospital? Ligtas naman ang kanyang vital signs, Mr. Ruiz. Kung wala na siyang ibang nararamdamang sakit sa katawan, maaari na siyang ma-discharge bukas matapos pirmahan ang mga clearance. Ngunit kailangan niya na mag-aalaga at pamilyang gagabay sa kanya para sa kanyang unti-unting paggaling at pagbabalik ng alaala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Vincent. Tiningnan niya si Althea na tila ba isa itong bilanggo na napatunayan ang may sala. Mabuti, iuuwi ko siya bukas. Nakahinga ng maluwag si Althea nang marinig na iuuwi siya nito. Sa pag-aakalang, baka doon sa bahay ay maalala na niya ang lahat. Ngunit ang sumunod na bulong ni Vincent bago ito tumalikod ay nagpabalik ng kilabot sa kanyang buong katawan. Iuuwi kita sa bahay, Althea. Huwag mong isipin na dahil wala kang maalala, tapos na ang lahat
Kung totoo mang may amnesia ka, araw-araw kong ipapaalala sa'yo kung gaano ka kasamang tao at kung paano mo sinirang buhay namin. Iniwan ni Vincent ang kwarto na biglang isinara ang pinto. Napahagulhol naman si Althea at napaupo ng sandaling yon. Natatakot siya sa kanyang bukas. Natatakot siya sa lalaking asawa niya, ngunit higit sa lahat, natatakot siya sa katotohanang nakatago sa kanyang harapan. Tahimik ang buong biyahe patungo sa mansyon ng mga Ruiz. Nakatingin lang si Althea sa labas ng bintana ng kotse. Pinapanood ang nadaraan ng mga puno at gusali na tila ba ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Sa tabi niya, si Vincent ay diretso lang ang tingin sa daan. Mahigpit ang hawak sa manibela at walang balak na magsalita. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay napakabigat, puno ng hindi masabing galit. Nang huminto ang kotse sa harap ng isang mansyon, naramdaman ni Althea ang kaba sa kanyang puso. Ito ba ang tirahan niya? Bakit sa halip na kapanatagan ay takot ang nararamdaman niya? Baba. Maikling utos ni Vincent nang patayin ang makina. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang pinto at bumaba. Sumunod siya sa likod ni Vincent habang naglalakad ito papasok sa salas. Pagkabukas pa lang ng pinto, sinalubong na sila ng isang matandang kasambahay. Kasunod ang 2 bata, isang batang babae at isang mas nakatatandang lalaki. Nang makita ng mga bata si Althea, agad silang napatigil. Ang 6 na taong gulang na si Bea ay mabilis na nagtago sa likod ng kanyang kuya na si Zion. Habang ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at luha. Si Zion naman sa kabila ng murang edad ay nagpakita ng matinding galit sa kanyang mga mata habang yakap ang kanyang kapatid. Tito Vincent, Mautal-utal na tawag ni Bea. bakit po siya nandito? Sabi niyo po, hindi na siya babalik. Nabasag ang puso ni Althea nang makita ang reaksyon ng mga bata. Lalapit sana siya upang magpaliwanag. Mga bata, ako ba ang dahilan kung bakit kayo natatakot? Huwag kang lalapit sa kanila, Althea. Mabilis na harang ni Vincent sa kanya, habang mabilis na binuhat si Bea at inakbayan si Zion upang ilayo sa kanya. Huwag mo silang madungisan ng presensya mo. Vincent, pakiusap, ano bang nagawa ko sa kanila? Naiiyak na tanong ng dalaga habang nakatingin sa 2 batang takot na takot sa kanya. Lucy, dalhin mo muna mga bata sa kwarto nila. Utos ni Vincent sa kasambahay na mabilis namang sumunod at iginiya ang mga bata. Paakyat sa itaas, bago tuluyang makalayo, lumingon si Zion kay Althea at sumigaw. Ikaw ang masamang tao. Dahil sa'yo, wala na si Mami. Naiwan naman si Althea na nakatayo sa gitna ng malawak na salas, habang ang mga luha niya ay tuluyan ng umagos. Lumingon sa kanya si Vincent na may pait na muka. Ayan ang ginawa mo, Althea. Sinira mong pamilya ng kapatid ko. Malamig na saad ni Vincent habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Natatakot sila sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit munti ka nang tapusin ang buhay ng mami nila. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito. Hindi ko gustong mangyari yan. Bulong ni Althea habang hawak ang kanyang sumasakit na ulo. Ang tindi ng kalungkutan at cold treatment sa bahay na yon ay unti-unti nagpapalito sa kanya. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang hawla na walang kawalan, kung saan ang lahat ng tao ay itinuturing siyang isang halimaw. Mula ngayon, dito ka lang sa kwarto sa ibaba. Turo ni Vincent sa isang maliit na pinto malapit sa kusina. Huwag kang aakyat sa itaas at huwag kang lalapit sa mga pamangkin ko. Mananatili ka rito hindi bilang asawa, kundi bilang isang bilanggo na magbabayad sa bawat luhang ibinuhos ng pamilya ko. Tumalikod si Vincent at iniwan siyang mag-isa sa dilim ng salas. Napaupo si Althea sa sahig, yakap ang kanyang sarili, habang ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng puot laban sa kanyang pagkatao. Gabi na, ngunit hindi pa rin makatulog ang dalaga. Nakahiga siya sa maliit na kama sa kwartong ibinigay sa kanya ni Vincent, malapit sa kusina. Madilim, malamig, at ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng orasan sa dingding. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit ang mukha ng mga pamangkin ni Vincent na takot sa kanya at ang mga masasakit na salita ng kanyang asawa ay patuloy na nagpapagulo sa kanyang isipan. Masama ba talaga akong tao?
Tanong niya sa sarili habang tumutulo ang luha sa kanyang unan. Kung ako ngang sumira sa pamilyang ito, bakit parang may malaking puwang sa puso ko na sumisigaw na hindi ko ito magagawa? Dahil sa labis na pagkakabalisa, bumangon si Althea at binuksan ang maliit na lamparang nakapatong sa tabi ng kama. Sinimulan niyang i-explore ang kwarto upang maghanap ng kahit anong bagay na pag-aari niya bago ang aksidente. Isang bagay na magpapatunay kung sino talaga siya. Binuksan niya ang cabinet, ngunit puro mga damit lang na hindi pamilyar sa kanya ang laman niyon. Nang akma na siyang hihiga muli, napansin niya na medyo umaangat ang carpet sa ilalim ng maliit na wooden table sa sulok. Lumapit siya at lumuhod upang tingnan ito. Sa ilalim ng lamesa ay may isang bahagyang nakabukas na sahig na gawa sa kahoy. Isang taguan. Pagkaangat niya, sa tablang kahoy, tumambad sa kanyang isang lumang kwaderno na may kulay itim na pabalat. Medyo may alikabok na ito, ngunit maayos pa ang pagkakatabi. Mabilis niya itong kinuha at umupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang unang pahina. Sulat kamay ito ng isang babae. Elegante at pino. Sa itaas na bahagi ng pahina, nakasulat ang pangalang Althea. Ito ang kanyang diary. Agad niyang binasa ang mga huling entry bago ang kanyang aksidente. Habang nagbabasa, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at kalituhan. Ang mga nakasulat doon ay kabaliktaran ng lahat ng paratang ni Vincent sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alaman ko ang lihim na Adrian at ang pinsan ni Vincent. Sila ang nagpaplano na pabagsakin ang kumpanya ng mga Ruiz at ginagamit lang ni Adrian si Joyce para makuha mga pirma sa shares nito. Sinubukan kong balaan si Joyce pero galit na galit siya sa akin dahil pinaligtad ako ni Adrian. Pinalabas ni Adrian na ako naghahabol sa kanya. Napahawak si Althea sa kanyang dibdib. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Nilipat niya ang kasunod na pahina na may petsang 2 araw bago siya mabundol. Binalaan ako ni Adrian kagabi. Kung magsusumbong daw ako kay Vincent, tatapusin niya ako o kaya ay itutuloy niya ang pagganti sa pamilya Ruiz. Natatakot ako para kay Vincent. Galit na galit sa akin si Vincent ngayon dahil sa mga fake na ebidensya na binuo ni na Adrian laban sa akin. Pinalayas niya ako pero hindi ako pwedeng tumahimik na lang. Kailangan kong mahanap ang totoong kontrata at ang mga dokumentong nagpapatunay na inosente ako bago tuluyang makuha ni na Adrian ang lahat. Nilaglag ang kwaderno mula sa kamay ni Althea. Napasandal siya sa dingding habang nag-uunahan ang mga luha sa kanyang muka. Hindi niya kasalanan. Hindi siya ang nanira sa pamilya ni Vincent. Siya ang sumusubok na magligtas sa kanila. Ang relasyon nila ni Adrian ay isang malaking bitag upang sirain ang kanyang kredibilidad para walang maniwala sa kanyang mga ibubunyag. Ngunit paano niya ito sasabihin kay Vincent? Sa tindi ng galit ng asawa sa kanya ngayon, siguradong iisipin lang nito na gumagawa na naman siya ng kwento para makatakas. Hawak ang kwaderno, daramdaman ni Althea ang bagong lakas sa kanyang puso. Nawala man ang kanyang alaala, nahanap naman niya ang kanyang katotohanan. Kailangan niyang mapatunayan kay Vincent na inosente siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kaligtasan ng pamilyang unti-unti nang kinakain ng mga totoong kalaban. Maagang nagising si Althea matapos niyang basahin ang diary kagabi. Tila ba nagkaroon siya ng bagong lakas at layunin. Hindi na siya pwedeng maging sunod-sunuran lang o umiyak sa isang sulok. Kung gusto niyang linisin ang kanyang pangalan at protektahan ang pamilyang ito mula sa totoong kalaban, kailangan niyang magpakatatag. Pumunta siya sa kusina upang tulungan si Lucy na maghanda ng agahan. Noong una ay nag-aalinlangan pa ang matandang kasambahay. Ngunit sa huli ay hinayaan na rin siya nitong magluto. Nang maihanda ang pagkain, saktong bumaba na si Vincent kasama ang 2 pamangkin. Napatigil si Vincent sa pintuan ng hapagkainan nang makita si Althea na nag-aayos ng mga plato. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Vincent. Ang boses ay parang yelo sa lamig. "Di ba't sinabi ko sa iyo, huwag kang lalapit sa mga pamangkin ko?" Ngunit hindi nagpatinag si Althea. Tiningnan niya ng diretso si Vincent. Walang bakas ng takot na ipinakita niya noong nakaraang araw. "Naghanda lang ako ng agahan, Vincent. Kailangan nating lahat kumain." Tito Vincent, ayoko pong kumain ng niluto niya. Bulong ng 6 na taong gulang na si Bea habang nagtatago sa likod ng kanyang kuya. Baka may nilagay siya dyan. Naramdaman ni Althea ang kirot sa kanyang puso.
ngunit pinilit niyang ngumiti ng buong lambing. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata ang kanyang paningin. Bea, Zion, alam kong galit kayo sa akin at hindi ko kayo masisisi. Pero pangako, hindi ko kayo sasaktan. Masarap ang sinanggat at bacon na niluto ko. Paborito ninyo to, di ba? Huwag mo kaming kausapin! Singhal ni Zion habang matapang na hinarangan ng kanyang kapatid. Hindi po kami maluloko sa mabait mo muka. Ikaw ang dahilan kung bakit wala si Mami ngayon. Zion, tama na. Seryosong awat ni Vincent sa bata bago bumaling kay Althea na may mapait na tingin. Umalis ka na rito, Althea. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa mga batang ayaw sa'yo. Tumayo si Althea ng tuwid. Sa halip na sumunod at bumalik sa kanyang kwarto tulad ng dati, hinarap niya si Vincent ng may tibay ng loob. Hindi ako aalis, Vincent. Asawa mo pa rin ako. At habang narito ako sa bahay na to, gagawin ko ang tungkulin ko. Kung ayaw ninyong kumain ng niluto ko, rerespetuhin ko yon. Pero hindi ako magtatago na parang isang tunay na kriminal sa sarili kong tahanan. Napakunot ang noo ni Vincent, halatang nagulat sa biglang pagbabago ng aura ng babae. Tunay na kriminal? Bakit tingin mo ba'y inosente ka? Ang lakas din ng loob mo magsalita ng tungkol sa tungkulin. Batapos mo kaming pagtaksilan. Vincent, alam kong wala akong maalala ngayon dahil sa aksidente. Pero naniniwala ako na may mas malalim pang katotohanan sa likod ng lahat ng galit mo. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa iyo. Pero hindi ko rin hahayaang ituring ninyo ako na parang hangin o halimaw. Aba, nagmamatigas ka na ngayon. Sarkastikong sabi ni Vincent habang humahakbang papalapit sa kanya. Mabilis naman yatang mawala ng takot mo. Hindi ito pagmamatigas, Vincent. Ito ay pagtatanggol sa kung ano ang tama. Kakain ako rito sa lamesa kasama ninyo. Kung ayaw ninyo akong makasabay, malaya kayong lumipat sa ibang lugar. Matapos magsalita ay maayos na umupo si Althea sa isang silya at kumuha ng kaunting pagkain. Natigilan naman si Vincent, tila hindi makapaniwala na ang dating Althea na tuso at palaging umiiwas kapag nahuhuli ay may ganito palang klase ng tapang at dignidad sa katawan. Maupo na kayo, Zion, Bea. Utos ni Vincent sa mga pamangkin habang hindi inaalis ang tingin kay Althea. Kumain na tayo. Huwag nating hayaang masirang umaga natin dahil lang sa kanya. Tahimik na nagsimulang kumain ang mag-anak. Bagamat ramdam pa rin ni Althea ang matinding cold treatment mula kay Vincent at ang takot sa mga mata ng bata, alam niya sa kanyang sarili na ito ang unang hakbang. Ang unang hakbang para basagin ang pader ng puot at simulan ang paghahanap sa hustisya. Hapon na nang biglang bumasag ang tunog ng busina ng isang sasakyan sa labas ng mansyon. Kasalukuyang nasa sala si Althea. Tinutulungan si Lucy na magligpit ng mga gamit habang si Vincent naman ay kabababa lang mula sa kanyang mini office sa itaas. Nang buksan ni Lucy ang pinto, isang lalaki na ka-Amerikana ang pumasok na may mayabang na ngiti sa mga labi. Si Adrian. Nang makita ni Althea ang mukha ng lalaki, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kahit wala siyang alaala sa nakaraan, ang mga isinulat ng totoong Althea sa diary ay sapat na para makilala niya kung sino ang nasa harap niya. Adrian. Malamig at may pagbabanta ang boses ni Vincent habang pababa ng hagdan. Ang lakas din ng loob mong tumapak sa pamamahay ko matapos ang lahat ng ginawa mo sa kapatid ko. Hindi pinansin ni Adrian si Vincent. Sa halip ay ibinaling nito ang paningin kay Althea. Lumapit ito ng may pag-aalala. Althea, balita ko na bundol ka raw. Ayos ka lang ba? Nag-alala ako na gusto siyo kaya pinuntihan kita rito agad. Napaatras naman si Althea. Ramdam ang pangingilabot sa presensya ng lalaki. Huwag kang lumapit sa akin. Natawa ng bahagya si Adrian. Tila nagtataka sa reaksyon niya. Anong problema, sweetheart? Bakit parang natatakot ka sa akin ngayon? Di ba't bago ka pinalayas ng asawa mo dahil may mga plano pa tayo? Adrian, umalis ka na kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Galit na sigaw ni Vincent habang mabilis na humarang sa pagitan ni Adrian at Althea. Kuyom ang mga palad ni Vincent at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at sa isang emosyong hindi niya maipaliwanag, selos, ang makita si Adrian na umaasta na parang may karapatan kay Althea ay nagpapakulo ng kanyang dugo. Respetuhin ko ang galit mo, Vincent, pero narito ako para sa asawa mo.
Nakangising sagot ni Adrian. To baka naman, ex-wife na. Balita ko kasi, may amnesia ka raw ngayon, Althea. Totoo ba? O baka naman, nakaisip ka lang ng bagong paraan para balikan ang mayaman mong asawa. Huminga ng malalim si Althea. Inihanda niya ang kanyang sarili. Pinatatag ang boses at humakbang pabalik sa tabi ni Vincent upang harapin ang lalaki. Kung totoo man na wala akong maalala, Adrian, may isang bagay naman akong napatunayan ngayon. Ano naman yun? Na kahit kailan, hindi kita magiging gusto at hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa isang taong katulad mo. Kaya huwag kang umasta na parang may namamagitan sa atin. Umalis ka sa bahay na to bago ko tawagin ang mga security. Natigilan si Adrian sa narinig. Ang akala niyang takot o malilito si Althea dahil sa amnesia ay nagkamali siya. Ang Altheang nasa harap niya ngayon ay may kakaibang tapang at paninindigan. Maging si Vincent ay napalingon kay Althea. Bakas ang labis na gulat sa kanyang muka. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang yon mula sa asawa. Bumalik ang mapait na ngiti sa mukha ni Adrian upang itago ang kanyang pagkahiya. Masyado ka yata nga, diging matapang ngayon, Althea. Baka nakakalimutan mo kung sino ang pinalayas at kung sinong may hawak ng mga... Hindi nito itinuloy ang sasabihin. Sa halip ay tumingin ito kay Vincent. Sige, aalis ako. Pero tandaan mo to, Vincent. Ang akala mo'y kakampi mo, baka siya pang tuluyang magpabagsak sa'yo. Matapos magsalita ay tumalikod na si Adrian at mabilis na nilisan ang mansyon. Naiwan naman ang katahimikan ng sandaling yon. Lumingon si Vincent kay Althea. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng tensyon at pagdududa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hinawakan ng mahigpit ang braso ng asawa at tumitig sa kanyang mga mata. Ano yung palabas na yun, Althea? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Akala ko ba magkasabot kayo ni Adrian? Bakit ngayon ay parang diring-diri ka sa kanya? Nasasaktan ako, Vincent. Bitawan mo ako. Hindi yun palabas. Sinabi ko ang totoo. Wala akong matandaan sa nakaraan natin. Pero sapat nang nakikita ko ngayon para malaman kung sino nagsisinungaling at kung sino ang totoong kalaban. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang salita. Gusto mo lang ba akong paikutin muli dahil alam mo galit na galit si Adrian sa'yo ngayon? Isipin mo nang gusto mong isipin, Vincent. Pero darating ang araw, mapapatunayan ko rin sa'yo na ang babaeng pinakasalan mo ay hindi ang halimaw na iniisip mo. Tumalikod si Althea at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Iniwan si Vincent na nakatayo sa salas, gulong-gulo ang isip at unti-unting nakakaramdam ng pagkasira sa pader ng galit na matagal niyang binuo. Lumipas ang 2 araw matapos ang pagbisita ni Adrian. Sa bawat araw na iyon, nanatiling abala si Althea sa paglilinis at pagtulong sa mga gawaing bahay. Bagamat hindi siya kinakausap ni Vincent at patuloy ang pag-iwas ng mga bata, hindi siya sumuko na ipakita ang kanyang mabuting intensyon. Isang hapon, habang nagpupunas ng mga dekorasyon sa sala si Althea, narinig niya ang tawanan ni Zion at Bea mula sa garden. Sumunod ang yabag ng mga paa ng bata paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Naglalaro ang mga ito ng tagu-taguan habang wala si Vincent dahil nasa isang emergency meeting sa kumpanya. Kuya, wag kang titingin. Magtatago na ako. Masiglang sigaw ni Bea mula sa hallway sa itaas. Bilisan mo, Bea. Lalabas na ako ng kwarto pagkatapos ng 10. Sagot naman ni Zion mula sa kabilang kwarto. Napangiti ng bahaga si Althea habang nakikinig. Ngunit ang ngiting yun ay agad na napalitan ng matinding kaba nang makita niya si Bea na lumabas sa may balkonahe sa ikalawang palapag na overlooking sa salas. May nakapatong doon na malaking plant pot na gawa sa mabigat na seramika at pilit na sumisiksik ang maliit na bata sa likod niyon. Sa bawat paggalaw ng bata, unti-unting umuusbong ang mabigat na paso patungo sa gilid ng pasamano ng balkonahe. Bea, huwag ka dyan magtago. Baka mahulog ang paso. Babala ni Althea mula sa ibaba habang mabilis na tumakbo patungo sa hagdan. Huwag mo kong kausapin. Hindi kita bati. Masungit na sagot ng bata habang mas lalong sumisiksik. Ngunit sa kanyang pag-atras, sumabit ang laylayan ng kanyang damit sa ilalim ng paso. Mabilis itong naipit at sa gulat ng bata ay nawalan siya ng balanse. Isang malakas na kalabog ang narinig nang tuluyang maalis sa pwesto ang mabigat na seramikang paso. Kasabay nito ang pagkadulas ng maliit na paa ni Bea sa gilid ng railings. Kuya,
Tito Vincent! Tili ni Bea habang nakasabit ang kalahati ng kanyang katawan sa pasamano, pababa sa matigas na sahig ng salas. Ang mabigat na paso naman ay tuluyan ng nahulog patungo sa direksyon ng bata. Bea! Sigaw ni Zion na kakakalabas lang ng kwarto, ngunit masyado siyang malayo para maabot ang kapatid. Walang pag-aalinlangang tinakbo ni Althea ang natitirang mga hakbang ng hagdan. Sa isang mabilis na reflexes, bago pa man tuluyang bumagsak ang mabigat na paso kay Bea, o bago pa man tuluyang mahulog ang bata, pinalad si Althea na makarating. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang harangan ang pagbagsak ng paso, habang ang isang kamay niya ay mabilis na humawak sa braso ni Bea upang hilahin ito pabalik sa ligtas na sahig. Tumama ang gilid ng seramikang paso sa balikat at braso ni Althea, bago ito tuluyang nasira sa sahig sa ibaba. Isang matinding sakit ang naramdaman ng dalaga, ngunit hindi niya binitawan ng umiiyak na si Bea. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang balikat, habang kapwa sila napaupo sa sahig ng balkonahe. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nasugatan ka ba? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ni Althea sa bata, kahit na halos mamilipat na siya sa sakit ng sarili niyang balikat. Sinuri niya ang muka, kamay at paa ni Bea upang masigurong walang galos ang bata. Mabilis naman na tumakbo si Zion papalapit. Maputla ang muka sa takot. Bea, okay ka lang? Lumuhod siya at niyakap ang kapatid. Umiiyak na sumubsob si Bea sa balikat ng kanyang kuya. Kuya, natakot ako. Akala ko mahuhulog ako. Nakahinga ng maluwag si Althea nang makitang ligtas ang mga bata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang balikat na unti-unti nang namamaga at nagkakapasa dahil sa pagkakatama ng paso. Sinubukan niyang tumayo ng dahan-dahan upang bigyan ng espasyo ang magkapatid. Mabuti na lang at ligtas kayo. Mag-iingat kayo sa susunod kapag naglalaro ha. Tumingala si Zion kay Althea. Sa unang pagkakataon, walang galit sa mga mata ng batang lalaki. Nakita niya ang pasa sa balikat ni Althea at ang dahan-dahang panginginig ng mga kamay nito. Alam niya na kung hindi dahil kay Althea, ang kapatid niya ang nakarating ngayon sa ospital o mas malala pa. Ate Althea! Mautal-utal na tawag ni Zion. Hindi na masamang tao ang itinawag niya rito. Ang balikat mo po, may dugo. Napatingin si Althea sa kanyang braso. May kaunting gasgas pala ito mula sa nabasag na seramika. Ayos lang ako, Zion. Maliit na gasgas lang ito. Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa kapatid mo. Eksakto namang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Vincent na agad na natigilan nang makita ang nabasag na paso sa salas at ang tatlo na nasa itaas ng balkonahe. Anong nangyari rito? Bea, Zion, ayos lang ba kayo? Anong ginawa niyo sa inyo? Tito Vincent, huwag mo siyang pagalitan. Iniligtas niya po ako. Kung hindi dahil sa kanya, nahulog na po ako at nabagsakan ng paso. Opo, Tito. Si Ate Althea po sumalo sa paso para hindi tamaan si Bea. Nasaktan po siya dahil sa amin. Natigilan naman si Vincent. Lumingon siya kay Althea na hawak-hawak pa rin ang namamagang balikat nito. Sa mga mata ng kanyang asawa, walang bakas ng panunumbat o ng pagpapakitang tao, kundi purong pag-aalalang para sa kaligtasan ng mga bata. Ang padar ng puot sa puso ni Vincent ay muling naramdaman ng isang napakalaking lamat. Pumasok si Vincent sa kwarto ni Althea, bitbit ang isang first aid kit at isang mangkok na may malamig na tubig. Nakaupo si Althea sa gilid ng kama. Dahan-dahang inaalis ang suot na cardigan gamit ang kanyang kaliwang kamay dahil halos hindi na niya maigalaw ang kanang balikat. Maupo ka riyan, ako na. Seryosong utos ni Vincent habang lumalapit. Napakunot ang noo ni Althea sa gulat. Vincent, hindi na kailangan. Kaya ko naman. Si Lucy na lang ang... Si Lucy ang nagpapatulog sa mga bata sa itas. At huwag ka na matigas ang ulo, Althea. Masyadong malalim ang gasgas mo sa braso at namamaga na tong balikat mo. Naitikom ni Althea ang kanyang bibig nang maramdaman ang malamig na hapdi ng gamot sa kanyang balat. Napatingin siya sa mukha ni Vincent. Malapit ito sa kanya. Masyadong malapit, kaya bawat magbabago sa ekspresyon nito ay nakikita niya. Wala na ang nagbabagang galit na madalas niyang makita rito ng mga nakaraang araw. Ang pinalit ay isang malalim at magulong pag-iisip. Bakit mo ginawa yun? Alin? Ang iligtas ang pamangkin mo? Kahit sino naman, Vincent, gagawin yon. Hindi ko pwedeng panoorin lang na mahulog si Bea. Pero alam mo pwedeng ikaw ang mapahamak.
Sa tindi ng galit ko sa'yo. Sa masasamang trato ko sa'yo simula na makalabas ka ng ospital. Bakit mo pa rin iniligtas ang pamilya ko? Vincent, wala man akong maalala sa nakaraan natin. Alam ng puso ko na hindi ako ang halimaw na iniisip mo. Na makita ko si Bea na nasa panganib, wala akong ibang naisip kundi ang kaligtasan niya. Dahil pamilya mo sila. At kahit galit ka sa akin, pamilya ko rin sila. Natigilan si Vincent sa narinig. Ibinaba niya ang bulak at kumuha ng yelo para itapal sa namamagang balikat ng asawa. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng pader na itinayo niya laban sa babae. Ang Althea na nasa harap niya ngayon ay tapat, matapang at may pusong handang magsakripisyo. Balayo sa tusong babaeng binaligtad ang kanyang kapatid. Gulong-gulo ang isip ko, Althea. Pag-amin ni Vincent, ang boses ay bumasag sa emosyon. Galit na galit ako sa'yo dahil sa mga ebidensyang nakita ko bago ka pinalayas. Pero ang mga kilos mo ngayon, ang paraan ng pagtatanggol mo sa sarili mo kay Adrian nung isang araw, at ang pagbuwis mo ng buhay para sa pamangkin ko ngayon, hindi yan magagawa ng isang taong napagkukunwari lang. Vincent, bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi ko alam kung paano binuo ni na Adrian ang mga ebidensya laban sa akin. Pero naway makita mo sa mga mata ko ngayon, hindi ko kayang sirain ang buhay ng kapatid mo. May mas malalim na katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Tinitigan ni Vincent ang magkahalong pakiusap at katatagan sa mga bata ni Althea. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang pagbabalik ng init sa kanyang puso para sa kanyang asawa. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon, Althea. Hahanapin natin ang katotohanan ng magkasama. Matapos magpalitan ng mga emosyonal na salita, naging kalmado sa loob ng kwarto. Nakita ni Althea na ito ang tamang pagkakataon para ilatag ang pinakamahalagang piraso ng puzzle. Vincent, may kailangan kang makita. Ano yun? Huwag ka muna masyadong kumilos. Baka mabinat ang balikat mo. Ayos lang ako. Nahanap ko to sa ilalim ng sahig nung gabi matapos mo kong iuwi rito. Diary ko ito bago mangyari ang aksidente. Napakunot ang noo ni Vincent habang tinatanggap ang lumang kwaderno. Diary mo? Paano? Basahin mo ang mga huling pahina, Vincent. Pakiusap. Putol ni Althea, diretsong nakatitig sa kanya. Binuklat ni Vincent ang kwaderno at sinimulang basahin ang mga sulat kamay ni Althea. Habang tumatagal ang pagbabasa, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Vincent. Mula sa pagtataka, napalitan ito ng labis na gulat, bago tuluyang rumihistro ang matinding galit sa kanyang mga mata. Sa bawat salitang nakasulat tungkol sa totoong plano ni na Adrian at kung paano binaligtad si Althea gamit ang mga fake na ebidensya, parang may kung anong mabigat na bagay na nag-iba sa loob ng puso ni Vincent. Sabi rito, nalaman mo tungkol sa mga shares ni Joyce. Gagamitin lang siya ni Adrian para mabagsakin ang kumpanya. Mautal-utal na tanong ni Vincent habang nanginginig ang kamay na hawak ang diary. Oo, Vincent. Ayon sa sarili kong sulat bago ako mawala ng alaala, binalaan ako ni Adrian na tatapusin niya ako o itutuloy ang pagganti sa pamilya mo kapag nagsalita ako. Pinalayas mo ko dahil naniwala ka sa mga fake na ebidensya na binuo nila para sirain ang kredibilidad ko. Ginawa nila yun para walang maniwala sa akin kapag nagsabi ako ng totoo. Napasapo si Vincent sa kanyang muka, tuluyang nanghina sa katotohanang natuklasan. Patawarin mo ko, Althea. Diyos ko, anong nagawa ko? Naniwala ako sa kanila. Pinalayas kita, kinamuhian at itinuring na masamang tao. Habang ang totoo ay sinusubukan mo lang kaming iligtas. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Vincent. Wala kang kasalanan. Napakahusay ng plano na ginawa nila. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang katotohanan. Inaangat ni Vincent ang kanyang muka, puno ng determinasyon ang mga mata. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Adrian. Kung totoong may mga dokumento silang itinago para makuha ang kumpanya at tuluyang sirain si Joyce, kailangan natin yung mahanap. Iyon din ang iniisip ko. Ayon sa diary, may mga totoong kontrata na nagpapatunay na inosente ako at naglalaman ng mga iligal na transaksyon ni Adrian. Kailangan nating pasukin ang opisina o ang safe house niya. Masyadong mapangarip kung gagawin mo yan mag-isa, lalo na't wala ka pang buong alaala. Mula ngayon, magkasama na tayo sa laban na to. Tayong dalawang magpapabagsak sa kanila. Isang ngiti ng pag-aasa ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang lihim na alyansa ng mag-asawa ay opisyal na nagsimula sa loob ng maliit at madilim na kwartong yon. Isang planong magbabalik ng hustisya sa kanilang pamilya.
Kislap ng mga ingranding chandelier at ingay ng mga basong nagkakalantugan ang sumalubong kina Vincent at Althea pagpasok nila sa buluwagan ng Marangyang Hotel. Ginanap doon ang taunang business party kung saan naroon ang lahat ng malalaking negosyante, kabilang na si Adrian. Dumating si Althea na suot ang isang eleganting itim na gown na sadyang pumapawi sa namamagang balikat nito, habang si Vincent naman ay prenteng nakasuot sa kanyang tabi. Ayos ka lang ba? Di ba sumasakit ang balikat mo? Bulong ni Vincent habang marahan niyang inaalalayan ng asawa sa bewang. Ayos lang ako, Vincent. Medyo may kaunting kirot pa pero kaya ko. Nasaan si Adrian? Kailangan nating masimulan ng plano bago matapos ang gabi. Inilibot ni Vincent ang kanyang paningin sa karamihan. Ayun siya, sa VIP lounge, kasama ng mga investor. Ayon sa insider ko, palagi niyang dalang kanyang leather briefcase kung saan nakatago ang flash drive at mga keycard ng kanyang personal safe house. Hindi niya binitawan ang bag na yan. Ibig sabihin, kailangan nating makuha ang atensyon niya para maipuslit ang susi o makuha ang bag. Hayaan mo akong lumapit, Vincent. Alam kong galit siya sa akin ngayon. Gagamitin ko yun para madistract siya, habang ikaw naman ang kukuha ng mga gamit niya. Masyadong mapanganib, Althea. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Magtiwala ka sa akin, Vincent. Magkasama tayo sa laban na to, di ba? Dahan-dahan naglakad si Althea patungo sa VIP lounge. Nang mapansin siya ni Adrian, agad na nagpaalam ito sa mga kausap at humakbang papalapit sa kanya nang may mapait na ngiti. Well, look who's here. Nakakala ko ba daring-diri ka sa akin ng isang araw, Althea? Bakit ngayon ay ikaw pang lumalapit sa akin sa gitna ng maraming tao? Naisip ko lang na baka masyado ko naging masungit nung huli tayong magkausap, Adrian. Alam mo namang magulo pang isip ko dahil sa amnesia. Talaga? Baka naman natauhan ka na at na-realize mo na mas may mapapala ka sa akin kaysa sa asawa mong malapit nang mabaon sa utang. Habang abala si Adrian sa pakikipag-usap at pilit na hinahawakan ng kamay ni Althea, dahan-dahang umikot si Vincent sa likod ng bar counter. Gamit ang isang maliit na duplicate tulad ang mabilis na galaw ng kamay, nakuha niya ang keycard at isang maliit na susi na bahagyang nakalawit sa bulsa ng briefcase ni Adrian. Alam mo, Adrian, baka nga tama ka. Pero kailangan ko muna ng oras para mag-isip. Marami pa akong dapat ayusin. May kakaiba sa'yo ngayon, Althea. Hindi ka ganyang kadaling kausap. Ilayo mo mga kamay mo sa asawa ko. Sabi ko sa'yo, huwag mo siyang lalapitan. Vincent, relax. Ang asawa mong lumapit sa akin. Mukhang naghahanap na siya ng malilipatan. Umalis na tayo, Althea. Malamig na utos ni Vincent, sabay talikod kasama ang asawa. Nang makalayo sila sa karamihan at makapasok sa elevator patungo sa parking lot, agad na ipinakita ni Vincent kay Althea ang hawak niyang keycard at susi. Nakuha ko. Mabuti. Madilim at tahimik ang paligid nang marating na Vincent at Althea ang isang tagong condominium unit sa Alabang, ang lihim na safe house ni Adrian. Gamit ang keycard na nakuha ni Vincent sa party, marahan nilang binuksan ang pinto. Pagpasok nila, tanging ang liwanag mula sa mga ilaw sa labas ng bintana ang nagsilbing gabay nila. Dito ko lang sa likod ko, Althea. Mabilis nating hanapin ang vault o ang computer desk. Sigurado akong narito ang mga papeles. Habang naghahanap, napansin ni Vincent ang isang nakatagong vault sa ilalim ng lamesa sa tabi ng kama. Sinubukan niyang gamitin ang susing nakuha niya kay Adrian. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig. Bumukas ang pinto ng vault. Althea, halika rito, bilis! Tawag ni Vincent sa mahinang boses. Agad na lumapit si Althea at lumuhod sa tabi ni Vincent. Sa loob ng vault, tumambad sa kanila ang isang makapal na brown envelope at isang black flash drive. Mabilis na binuksan ni Vincent ang envelope at binasa ang nakasulat sa tulong ng flashlight ng kanyang cellphone. Diyos ko, ito ang pirma ni Joyce. Binaligtad ang mga transfer documents ng shares ng kumpanya at may kalakip na kopya ng mga peking litrato at bank transfers na ginamit ni Adrian para palabasin na ikaw ang kasabot niya. Ibig sabihin, hawak mo ng ebidensya? Iyan bang magpapatunay na wala akong kinalaman sa pagbagsak ni Joyce? Oo, Althea. Nakalagay din dito mga mensahe ni Adrian sa kanyang abogado. Paano ka nila gagamitin panakip butas kapag bumalag si Joyce? Inosente ka, Althea. Patuharin mo ko kung naging bulag ako. Tapos na yun, Vincent. Ang mahalaga ngayon, may pagbabayarin na si Adrian sa mga batas. Hindi pa tayo tapos. Biglang isang malamig na boses ang sumira sa katahimikan
mula sa pintuan ng silid. Mabilis na tumayo sina Vincent at Althea at lumingon. Nakatayo roon si Adrian. May hawak na armas at may madilim na ngiti sa kanyang mga labi. Akala niyo ba hindi ko mapapansin ang pagkawala ng keycard ko? Masyado kayo naging komportable sa lugar ko. Ngayon, ibigay niyo sa akin ang envelope na yan kung ayaw ninyong may masamang mangyari sa inyo. Hinarang ni Vincent ang kanyang katawan sa harap ni Althea. Tapos ng laro mo, Adrian. Hawak na namin ang katotohanan. Nabalot ng matinding emosyon ang buong silid. Nakatutok pa rin ang armas ni Adrian kina Vincent at Althea. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bahagyang itinaas ni Vincent ang kanyang dalawang kamay habang nananatiling nakaharang ang kanyang katawan para protektahan ang asawa sa kanyang likuran. Ibigay mo sa akin ang envelope na yun, Vincent. Isang maling galaw mo lang. Titiyakin kong hindi na kayo makakalabas ng buhay sa kwartong to. Adrian, huminahon ka. Wala nang patutunguhan tong ginagawa mo. Kahit makuha mo ang papeles na to, huli ka na. Alam na ng buong pamilya ang katotohanan. Huli? Walang huli sa akin. Tumawa ng nakakaloko. Si Adrian, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Sa oras na mula kayong dalawa, madali ko na mapapaikot si Joyce. Makukuha ko pa rin ang mga shares ng kumpanya at walang sino man ang makakapigil sa akin. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang buong katawan mula sa likod ni Vincent. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Sumilip siya mula sa balikat ng asawa at diretsong tinitigan si Adrian. Adrian, sapat ng kasalanan ginawa mo sa akin at kay Joyce. Akala mo ba matatakasan mo pa to? Nung binaligtad mo ko at pinalabas na kasabwat mo, akala mo ba nanalo ka na? Nagkakamali ka. Manahimik ka, Althea. Kung hindi ka sana nakailam at nagpumilit na magsumbong kay Vincent noon, hindi ka hahantong sa ganito. Kasalanan mo lahat ng to. Habang sumisigaw si Adrian ay nakatutok ang pansin kay Althea. Palihim na ibinaba ni Vincent ang kanyang isang kamay sa kanyang bulsa at hinawakan ang kanyang cellphone. Tumingin siya ng makahulugan kay Althea. Isang hudyat na kailangan pa nilang mag-aksaya ng oras. Ibig sabihin, inaamin mo rin na ikaw ang nagplano ng aksidente niya. Ikaw ang nagpabili ng mga fake na dokumento para palayasin ko si Althea. At ikaw ang nagtulak sa kanya sa highway ng gabing yun? Oo, ako nga. Lahat ng yan ay plano ko. Masyado kayo naging komportable sa yaman ninyo, Vincent. Kaya napakadaling sirain ang pamilya mo. Ngayon, ibigay mo na ang envelope. Hindi ko ibibigay ito, Adrian. Sa sandaling yon, biglang narinig ang malalakas na yabag ng mga sapatos mula sa labas ng unit. Kasunod ang malakas na pagkalampag sa pintuan ng condominium. Mga pulis to, buksan ang pinto. Bitawan mo ang hawak mo. Isang malakas na sigaw mula sa labas ang bumasag sa plano ni Adrian. Natigilan naman si Adrian. Saglit na napalingon sa direksyon ng pinto dahil sa gulat. Ginamit ni Vincent ang pagkakataong yon upang mabilis na sumugod papalapit. Sinunggaba ni Vincent ang kamay ni Adrian na may hawak ng armas. Nagpambuno ang dalawang lalaki sa sahig ng kwarto habang mabilis na binitawan ni Vincent ang envelope. Vincent! Tili ni Althea sa takot. Mabilis niyang kinuha ang brown envelope at ang flash drive sa sahig habang pilit na iniiwasan ang labanan ng dalawa. Isang malakas na putokang umalingaw-ngaw sa loob ng silid nang tumama ang bala sa kisame. Kasabay niyon ang mabilis na pagkasira ng pinto ng condominium nang tuluyang makapasok ang mga armadong pulis. Ibaba mo ang hawak mo. Dumapa kayong lahat. Sigaw ng mga pulis habang nakatutok ang kanilang mga armas kay Adrian. Mabilis na binuhat at inalayo ng mga pulis si Adrian mula kay Vincent. Napaluhod si Adrian sa sahig habang pinipiringan ang kanyang mga kamay ng posas. Hingal na tumayo si Vincent. May kaunting galos sa mukha ngunit ligtas. Agad siyang tumakbo patungo kay Althea at niyakap ito ng napakahigpit. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Vincent. Ayos lang ako. Salamat sa Diyos. Tapos na ang lahat. Humarap si Vincent sa pinuno ng mga pulis na lumapit sa kanila. Salamat, Kapitan. Tamang hinala ko na. Susundan niya kami rito. Bumaling si Vincent kay Althea na may banayad ng ngiti. Bago tayo pumasok sa condominium na to, tinawagan ko ng mga pulis at ibinigay ang lokasyon ng mga safe house ni Adrian. Alam ko mapanganib ang lalaking to, kaya nag-iwan ako ng sapat na backup sa labas. Tiningnan ni Adrian sina Vincent at Althea habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng silid. Hindi pa tayo tapos, Vincent! Althea! Galit na sigaw nito bago tuluyang nawala sa hallway.
Naiwan naman ang mag-asawa sa loob ng silid. Kapwa pagod ngunit may malalim na kapanatagan sa kanilang mga puso. Ang huling pagtutuos ay natapos na at ang katotohanan ay tuluyan na nagtagumpay. Maagang sumikat nag-araw sa mansyon kinabukasan. Tila nakikiramay ang panahon sa pagpawi ng madilim na ulap na matagal nang gumulo sa pamilya. Pagkababa ni na Vincent at Althea mula sa sasakyan, sinalubong agad sila ni Lucy na may malapad na ngiti sa labi. Kasunod sina Zion at Bea na tila kanina pa naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ate Althea! Tito Vincent! Masiglang sigaw ni Bea habang patakbong lumapit sa kanila. Bago pa man makakilos si Althea dahil sa kaunting kirot sa kanyang nagpapagaling na balikat, maingat siyang niyakap ng bata sa kanyang bewang. Sumunod naman si Zion na may bitbit na maliit na card na gawa sa makulay na papel. Para sa'yo po to, Ate Althea. Sulat namin ni Bea yan kagabi habang wala kayo. Gusto lang po namin magpasalamat muli dahil iniligtas mo si Bea. Binuksan ni Althea ang card gamit ang kanyang kaliwang kamay at binasa ang nakasulat. Salamat po, Ate Althea. Patawad po sa mga masasamang sinabi namin. Sana po, wag mo na kaming iwan. Naiyak sa labis na galak si Althea. Lumuhod siya upang mayakap ng sabay ang dalawang bata. Salamat Zion, Bea. Hindi ko kayo iiwan. Mahal na mahal ko kayo. Nakangiting pinanood ni Vincent ang tagpong iyon. Ramdam ang labis na gaan sa kanyang puso. Matapos pumasok ng mga bata sa loob ng bahay kasama si Lucy para mag-almusal, hinarap ni Vincent si Althea sa may hardin kung saan presko ang ihip ng hangin. Hinawakan ni Vincent ang dalawang kamay ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang malalim na pagmamahal. Althea, alam ko hindi sapat ang isang simpleng salita para burahin ang lahat ng sakit na idinudulot ko sa iyo. Nung pinalayas kita, nung pinagtabuyan kita na bumalik ka mula sa ospital, naging bulag ako sa galit. Inayaan ko madiktahan ako ng mga fake na ebidensya ni na Adrian nang hindi mo lang pinakikinggan ang panig mo. Vincent, tapos na yon. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga ngayon ay nalaman natin ang katotohanan bago naging huli ang lahat. Hindi, Althea. Kailangan kong hininga ang buong puso mong kapatawaran. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan noon. Pero ipinapangako ko sa iyo, simula sa araw na to, hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo muli. Gagamitin ko ang buhay ko para patunayan kung gaano ka kahalaga sa akin. Pinatatawad na kita, Vincent. Matagal na. Nakangiting sagot ni Althea habang dahan-dahang pinupunasan ang luha sa mga mata ni Vincent. Ang amnesia ko ay maaaring magbura ng aking nakaraan. Ngunit nagbigay din ito sa atin ng pagkakataon para magsimula muli ng walang galit. Niyakap ng matagal at masuyo ni Vincent si Althea. Isang yakap na nagpapahiwatig ng pagbabalik ng tiwala, respeto at pag-ibig na mas pinatibay ng mga pagsubok. Tito Vincent, Ate Althea, maligmig na po ang sinangag. Kain na tayo! Malakas na tawag ni Bea mula sa pinto ng salas. Natawanig sa bahay ang mag-asawa. Magkahawak kamay silang naglakad papasok sa loob ng mansyon. Ang tahanang dati ay puno ng lamig at hinala. Ngunit ngayon ay umaapaw na sa ingay, tawanan at pagmamahal ng isang buong pamilya. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang nagbalik ang mga nawalang alaala ni Althea. Sa pagising ng kanyang memorya, naghilom din ang mga natitirang sugat ng nakaraan at naging mas matatag, masaya at payapa ang pagsasama nila ni Vincent bilang mag-asawa. Higit sa lahat, tuluyan na rin gumaling si Joyce at masaya na itong kasama ang mga anak na sina Bea at Zion. Si Adrian naman ay tuluyan ng nabulok sa likod ng mga rehas. Sa bawat araw na lumilipas, nagbabayad siya sa lahat ng kanyang kasalanan at kasamaang ginawa. Sa wakas, nakamit na ni Vincent at Althea ang hustisya. At ngayon ay masaya na silang mag-asawa at handa na sa pagbuo ng pamilya. Ang pinakamahalagang aral sa kwento ay ang kapangyarihan ng katotohanan at ang kahalagahan ng tiwala sa isang relasyon. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi madaling madala ng pagdududa. At ang mapanghusgang mga mata ay maaaring magbulag sa atin sa tunay na karakter ng isang tao. Nagtuturo rin ito ng katatagan ng loob. Sa kabila ng matinding cold treatment at kawalan ng alaala, hindi sumuko si Althea na ipakita ang kanyang busilak na puso at protektahan ng pamilya. Sa huli, ipinapaalala ng kwento na walang lihim na hindi nabubunyag.
at ang pagpapatawad ang susi sa isang bagong simula. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Althea at Vincent. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi.